Isang president analyst natin sa unang hirit, ang ating kakampi, Maming Willie Burson. Kasama rin natin isang election partner natin sa election 2010, reporter po mula sa Philippine Daily Inquirer, Michael Uba. Kakapuso ko na natin patagalin, narito na, simulan natin round 1 ng ating inita. Matagal na rin po yung panahon, ano? Sa ngayon po, ganun pa rin ba yung mga isyong ibinabato sa inyo at di pa kayo nagsasawang sagutin lahat ng mga issue, human rights abuse, martial law, so paano niyo po ito ikakatinatato? Well, lahat naman ng nasa politika, meron na pumapatikos, meron na critic, meron mga opposition. Kaya hindi naman siguro magtataka, di ako nasa politika ako, meron din na nagpapatikos. Ngunit ito ay mga politiko rin. At yung talagang hindi talaga sumasama sa pamilyang Marcos, so kalaban namin dito sa eleksyon ito. Ngunit ang para sa akin, ang nakakatawa naman, ay hindi naman ganun ang trato sa akin ng taong bayan. Kaya para sa akin ay mas mahalaga kung ano ba talaga ang pag-iisip at pakiramdam at kung may simpatiya ang taong bayan, yun ang mahalaga para sa akin. Kaya kasama na siguro yung pagbabati ko sa politika, hindi mo natatanggal mo, kasama sa proseso yan. Kaya siyempre tatanggapin mo, pero mahalaga pa rin kung ano ba talaga ang sentimento ng pangkaraniwan ng Pilipino. Yun ang importante. Okay, follow po. Komportable ba kayo nakasama sa partido? Itong mga lumaban po sa inyong ama, sila Santoro Campo, Lisa Masa, ayan, komportable mo pang nag-uusap-usap din ba kayo pag mga provincial campaign sortie? Nakakapagtaka na, lagi tinatanong sa akin ito, yung mapaalala ko lang sa lahat, na 3 taon na kami magkasama sa oposisyon at araw-araw kami magkasama sa Kongreso at nag-uusap at nagkakamayan. Kaya tinutokso ko nga yung mga computerista sinasabi ko, nagkamayan lang kami, linagay nyo agad sa front page. Sana pumunta lang kayo sa Kongreso sa nakarami ng 3 taon, makukuha rin yung picture na nagkamayan kami, nag-uusap kami. Siyempre, we already have a working relationship since before. Okay. Congressman Bongbong Marcos! Question. Kung itong senatorial position nyo is just another step forward at talaga ang banak nyo ay maging presidente ng Pilipinas sa 2016. Ano po ang inyong gagawin sa Senado upang masulong yung inyong ambisyon for presidency? Unless, of course, I am mistaken. I'm afraid it won't. I did not run for the Senate as a step to go to anywhere. I ran for the Senate because of my belief that I have, with my experience, what I've learned, the lessons that I've learned in my previous time as a public servant, the way that I can still apply those lessons and that knowledge and those skills and that experience will be in the Senate. I really believe that I have something to offer, and that is why I presented myself to the voting populace as a candidate for the Senate. Yes, Sigang Congressman Marcos, ang inyo pong katanungan ay magagaling sa isang kapusin texter, si Jenny ng Pampanga. Ang kanyang tanong para sa inyo, kung mahalagang senador, susuportahan mo ba ang pag-ungkat sa human rights violations noong panahon ng kaday nyo? Palagay ko lahat ng pag pinag-uusapan ko sa human rights violation, papaliwanag ko lang, wala kahit isang kaso ng human rights kontra sa pamilya ko o any member of my family. And so, hindi ko nalalaman kung ano yung mga ibig sabihin, anong tinutukoy nila dyan sa mga sa kaso ng human rights. Lahat ng kaso na pinilang kontra sa amin ay hinaharap namin. At nakikita naman natin, dahan-dahan dinidismiss sa mga kaso yan dahil walang ipakitang prueba, wala naman ipakitang wala naman patunayan. Madali naman mag-akusa sa isang tao. Ngunit kailangan panindigan ninyo at magpatunay ninyo kung ano yung akusasyon na yan. Sa ngayon, 24 years after 1986, lahat ng mga akusasyon na binibigay sa amin, tinutukoy sa amin, wala naman na ipatunay. Kaya nakikita na natin ang kaso na wala. And there are no human rights cases against any other. Follow up on that, Congressman, just to make sure. But hindi ba nung sa United States nag-award ng damages yung judge sa United States? That's why there's
10 million worth of damage. That's why part of 1986 was that. But again, all of those cases, I will remind everyone, 1986 was 24 years ago. Those issues were settled. My father's government fell. We are now in 2010. Surely there are other issues that need to be dealt with and that people are asking about. And those are the issues I would like to ask. Si Congressman Bongbong Marcos. Congressman, anong number po? Subukan natin yung form. Number 4. Sino yan? Alam mo ninyo, nung panahon ng dating Presidente Marcos, doon natin ni-start yung Bataan Nuclear Power Plant na kailangan talaga ng ating bansa. Yung output nun dahil sa problema sa kuryente, which is happening also today. Bong, pag dumating ka ba ng Senado, payag ka ba na balik natin yung reintroduce natin yung nuclear power plant sa bansa? Well, nandito na nga tayo sa power crisis. At the very least, ang dapat natin gawin ay pag-aralan natin at pag-usapan natin kung talagang viable, pwede nga maging, para maging bagong maging source ng kuryente, ng power para sa atin. Because the nuclear power plant is 600 plus megawatts. Pagka na-online yan, palagay ko, karamihan ng brownout na nararamdaman natin ngayon ay mawawala. At isa pang bagay ito, dahil naghihiran nga sa Kongreso tungkol dito, at pinapunta namin lahat ng mga kasama sa desisyon noong 1986 kung bakit tinigil ang pagpatakbo ng nuclear power plant. At aminado naman sila na yung pagtigil ng nuclear power plant ay political decision. Now, if you make a technical and scientific assessment on a political basis, you will come up with the wrong answer. Kaya tayo nandito ngayon. But at least, at the very least, may nag-o-object, pero pag-aralan natin, pag-usapan natin, baka sakali. Marcos, anong number nyo sa balota? Ako ay number 32. 32 sa balota. Last message po sa mga botante, 30 seconds. Ako ay tuloy-tuloyan kong kinakampanya ang pagbabalik ng national government at paglapit ng national government sa taong bayan. At sana naman, sa inyong tulong, sa inyong suporta, ang aking mga layunin at ipinaglalaban na ayusin ang problema at pagkukulang sa larangan ng agrikultura, ng trabaho, ng edukasyon, ng korupsyon, ng infrastruktura ay itong mga pinapangarap natin para sa Pilipinas ay gagawin na natin katotohanan. Okay, maraming salamat po, Congressman